guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we'll be having my Dubai haul. So ito yung mga items na pinamili ko during my last trip to Dubai. So if you wanna know the things that I got, please keep on watching. So, I was in Dubai April 19 to 27. Technically, 9 days yun guys. Pero yung useful na days lang doon are 7. Kasi yung una kong araw, dahil gabi kami dumating, wala na kami nagawa. Tapos yung alis naman namin, it's super aga, 7 AM. So, parang wala na rin yung 27 namin. 7 days yun. And dun sa 7 days na yun, i-vlog ko yun guys. So, if you haven't watched, I'm going to put the links ng mga vlogs sa description box below. But mga kalahati pa lang yung na-upload ko by the time na ma-upload itong Dubai haul. And after this Dubai haul, yung the rest ng Dubai vlogs. Anyway guys, please do not expect na makakakita kayo ng mga sobrang touristy na ginawa namin sa Dubai. Since it's already our second time, nung una kaming pumunta, it's winter. And then ngayon, medyo summer na daw pero parang yung feeling daw nila doon ng mga taga Dubai, pa-summer pa lang, painit pa lang. So yung mga pag-visit sa touristy spots like Burj Khalifa, yung aakit ka sa pinakataas, at the top yung tawag nila, Miracle Garden, and the rest, ginawa na namin noon. So ngayon, medyo hinay-hinay lang sa paglalakad kasi kasama namin yung nanay namin and konting shopping. Nandito na sila sa likod and uunahin natin yung makeup kasi I know a lot of you are waiting kung ano yung mga makeup talaga na binili ko sa Dubai. And mind you, medyo namahalan ako dun sa mga items nila. Para ka na rin bumili sa mga nag-pre-order na online shops dito sa atin. Ay, the best. Ito, dito tayo magsimula. Nasa Sephora siya na bag pero iba-ibang items to. Like galing sa Carrefour, sa Boots. Pero pinagsama-sama ko na sila. Dalawang beses kasi akong pumunta ng Sephora kaya dalawa yung bag ko. Pero kunti lang naman yung nabili ko doon. Let's start dun sa binili ko sa Carrefour. Carrefour is like grocery, ganyan. SNR, ganyan yung datingan niya. And I got skincare items. So, itong Carrefour na to, yung nasa ilalim lang ng pinagstayan namin. Unahin na natin yung favorite ko, but it's kind of like revamped kasi meron siyang SPF 50. This is the Garnier BB Cream with SPF 50 Miracle Skin Perfector. So, it's a daily moisturizer daw na 5-in-1, pero maganda sa kanya, meron na rin siyang sun protection. I am in the shade light and hindi ko alam kung ilang shades yung meron nito, pero ito saktong-sakto lang talaga siya sa akin. And ang gusto ko sa kanya, naka-squeezy tube siya. Yung sobrang light lang niya sa pakiramdam and amoy sunblock siya dahil nga ang taas ng SPF niya, 50. Pero ito yung klase na pag wala kang pang-apply, kinakamay ko lang siya. Pero nagbibigay siya ng coverage, nagbibigay siya ng protection, and namo-moisturize din niya yung skin ko. So, ayan. Tapos yung kapatid naman niya, that's for the eyes, is the Garnier Eye Contour Miracle Skin Perfector 5-in-1. It reduces daw yung dark circles and bags. Tapos, nagbe-blur daw siya ng fine lines. Ano pa ba? Illuminates, nagmo-moisturize, and alleviate signs of fatigue. Pero, okay lang naman, pag nilalagay ko siya, natatakpan yung dark circles ko, pero hindi ko napapansin kahit noon nung meron din ako nito, na nababawasan niya. Pero ang maganda sa kanya, concealer siya na non-comedogenic. I am in the same shade, light din, and ito naman guys, squeezy tube siya, pero meron siyang steel na roller ball para pag i-apply mo ganyan, but I do not blend it using yung ball na to. Parang kinakamay ko lang din siya. So itong dalawa na to guys, these are both BBs or blemish balm. Tapos natuwa ako kasi nakita ko tong variant, it's the same thing, BB cream. Wala nga lang siyang, alam mo yun, SPF katulad nung isa. It's the same shade light, non-comedogenic din siya katulad nung dalawa. Pero ang maganda dito, it's for acne-prone skin. Kasi ito yung line ni Garnier na Pure Active. It contains 2% salicylic acid, mineral pigments, plus yun pala, meron palang konting sun protection, SPF 15, but that's very low. Even skin tones mattifies, covers imperfections, and yung sun protection, pero same packaging lang siya. Pero parang mas maliit siya na ganyan. Ito talaga guys, hindi ko pa natatry ever. Yung mga susunod na products are Rimmel items kasi 'di ba wala namang Rimmel dito sa atin. Hindi talaga ito yung hinahanap ko pero 'di ba madalas nangyayari sa atin yun kahit hindi yun yung hinahanap, yun yung nakukuha. But it's the Rimmel Wake Me Up Anti-Fatigue Foundation. It says here may skin brightening siya, vitamin C. Parang naalala niyo si Bourjois na healthy mix, parang ito yung counterpart niya kay Rimmel. I got the shade 100 Ivory. Meron din siyang SPF 15, again masyado siyang mababa. Tapos ang maganda rin sa kanya, meron siyang pump. It will give you coverage and skin treatment at the same time. Next thing that I got is this Rimmel Natural Bronzer, and sabi niya waterproof daw yung bronzing powder na to. Pero okay lang naman sa akin kahit hindi waterproof yung bronzer ko. Pero kinuha ko to dahil nagustuhan ko si Stay Matte na powder nila. Long lasting pressed powder ni Rimmel. This is in the shade 02 Sun Kissed, and parehong-parehong packaging siya. I do not know if it's the same formulation, magkaiba lang ng shade. Like this one is darker of course since it's a bronzer. Syempre, kailangan may blush tayo. Mahilig talaga ako sa blush, but
But this is the Rimmel London Lasting Finish Soft Color Blush in the shade 220 Madeira. Hilig na ako sa mga earth tone blush, sa mga peachy. Kasi nung nagsisimula ako sa makeup, lahat gusto ko talaga pink yung blush. Pero ayan siya, may kasama siyang maliit na brush, pero hindi ko naman ginagamit yung mga brush na ganito. This blush, I can say, is something mauvey. I also got 3 of their matte lipsticks, and hindi ko alam kung bago tong addition, pero first time ko siyang nakita doon sa counter, and I got the shades, hindi ko alam, hindi ko memorize. Trendsetter, Salute, and High Flyer, and as you can see, dito sa ilalim, ayan, yun yung shade indicator. All of these somewhat are neutral. Sinuot ko to sa isang vlog, pero ang ganda lang niya, diba? Ayan. Since my lips are very dry, kasi nga sa isotretinoin, paulit-ulit na tinitake ko, hindi ako makapagsuot ng sobrang matte. Gustuhin ko man na matte yung lipstick ko ngayon, hindi ako makakapagsalita ng maayos sa video. So ito, komportable naman siya na matte. So kung mayroon kayong kakilala na nagtitinda, magaganda yung pigmentation ni Rimmel Matte. Last but not the least from Rimmel are lip liners. And ito, nakatape na naman sila, so hindi ko na naman sila masaswatch. But I got the shade Blushing Nude and Wild Clover. Yun yung mga drugstore makeup na binili ko na were proceeding dun sa binili ko sa Sephora. First of the list is this Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero Glow Kit. It's their collaboration with YouTuber Nicole Guerrero na sobrang ganda, grabe. Alam niyo kung bakit ako na-entice bumili nito? Syempre, sa panonood din ng YouTube videos. Pero ayan siya, diba? Ang ganda talaga. Sa lahat ng yan, hindi ako nag-worry na parang masyadong striking tingnan sa akin. Pero itong si Forever Lit, talagang hinay-hinay lang paglalagay. Or else, parang mayroong streak ng white dito sa cheekbones o kung saan mo man siya ilalagay. All of these are pigmented. Napansin ko lang na meron siyang konting chunks ng glitter. So, ang ginagawa ko, pag ipapat ko na ganyan, medyo ginaganon ko yung brush. Ewan ko, pero ginagawa ko yun sa ibang highlighter para yung maiiwan lang yung mga fine na shimmers, and pag nilagay mo siya, hindi siya makaka-accentuate ng linya o mga pores mo. 2 items from Marc Jacobs, and again guys, hindi ito yung bala kong bilhin, pero since wala yung bibilin ko, ayan, napabili ako na iba. Ang bala ko talagang bilhin is something from their Coconut Collection, yung highlighter, yung brush, saka yung bronzer, kasi ang ganda ng packaging, unang-una. Ayan, yan tayo kadalasan nakukuha tayo sa packaging. Pero yung binili ko is their the Face No. 3 Buffing Foundation Brush. And this is puro ang. Pero ito yung pang buff kay Marc Jacobs na Remarkable. Ito yung tamang brush daw para sa kanya. And you can really feel that it's luxe kasi ang bigat niya. Malambot siya pero ramdam mo na dense yung brush na, especially dahil si Marc Jacobs ay full coverage. Yun yung suot ko ngayon, si Marc Jacobs, and hindi ito yung ginamay ko since madumi pa siya, pero idinidikit ko na sa mukha ko. Ang galing. Paborito ko yung dalawa kong blush kay Marc Jacobs, kaya bumili pa ulit ako ng isa pang shade. Bala kong bilhin yung last 2 shades na available kasi 5 shades lahat yun. Pero kahit paano ko ipilit best, hindi talaga siya pang skin tone ko. Alam mo yung masyadong blue toned na pink na hindi bagay sa Pilipina na skin tone. Tapos, yung isa naman masyadong hindi kita sa akin. Pang maputi siya. This is in number 502, Lines and Last Night. So, ayan siya. Ayan. Yung blush kasi ni Marc Jacobs na ganito, ang ganda niyan tingnan sa skin. Parang hindi siya halatang blush pagka inilagay mo siya ng maayos. Tsaka, para siyang may soft focus effect. Hindi ko ma-describe kung paano yun. Hindi siya sobrang matte, so hindi siya flat na flat tingnan. May dimension pa rin yung cheeks mo. From Tarte, I got their Tarteist Lip Paint in the shade FOMO. And binili ko siya since nagustuhan ko yung formulation ng ganito. Dahil meron ako isang shade in the shade. TBT yung shade niya. And ito naman siya. This is again something mauvey. Una mong lagay sa atin siya, pero habang nagtatagal, parang nagiging matte siya. And these are very pigmented. Tapos, komportable pa siya sa lips. So, ang mga peg ko ngayon, yung mga matte na comfortable o satin yung finish para hindi siya magka-crack sa lips ko. Tapos, nakakatuwa pa. Pag nilagay mo siya, parang may minty feeling ka na nakukuha. This is the Original Beauty Blender Makeup Sponge na baby pink. Hindi ko alam kung makikita nyo ng maayos, pero baby pink yan. Mahilig ako sa sponges. Almost everything I do with my sponge pag nag-a-apply ng makeup, and something special kasi baby pink siya. Hindi ko to dapat bibilin, pero may nararamdaman akong something nung nasa Sephora ako, TMI. Pero sabi ko, wait, kailangan ko ng wipe. So, ayan, napabili tuloy ako. Pero, napigilan ko yung feeling na yon, kaya hindi ko siya nagamit. But it's from there yung new skincare line. Rose cleansing wipes na pwede sa face and sa eyes, pero pwede ba to sa
sa waterproof. Hindi naman siya nakalagay. But it says here that it's ultra moisturizing and brightening. Hindi ko naman kailangan mag-brighten down there, but yeah. More high-end makeup pero hindi na siya from Sephora. I got them sa Bloomingdale's. Ito yung sa Bloomingdale's. Wait lang. Meron pa pala dun sa duty free. Pero unahin muna natin si Bloomingdale's. Bago ko umpisahan to guys, shout out to Fame kasi si Fame nagtatrabaho siya sa Bloomingdale's. She's my viewer and super helpful siya nung nandun ako. May binigay pa siya sa akin ng mga items. Thank you so much. And sa Kiehl's team na nasa Bloomingdale's, thank you dun sa mga binigay niya sa akin. Unahin muna natin yung mga binili ko before yung mga bigay nila. First off is this Giorgio Armani na powder fabric. Power Fabric Long Wear High Cover Foundation in the shade 2 and medyo light yung nakuha ko. Pero kasi sabi nung BA, nung SA ko anumang tawag sa kanila, ayun, ito daw yung tamang shade ko dahil ito yung may yellow undertone na pasok sa complexion ko. Pero it's a little light. I have tried this one. It's super comfortable. Maganda yung coverage niya. Okay din naman yung staying power niya. Pero syempre, mahal siya. It's totally the same packaging katulad ni Lasting Silk and ni Luminous Silk. Pero meron lang siyang kulay red na mark dito sa logo niya. This has SPF 25 and meron siyang pump. Next is something from Guerlain and ito matagal ko na rin siyang balak bilhin. But this is the 4 Seasons na variant. Hindi siya yung plain. Nakita ko kasi ito kay Brett Manrak and ang ganda kasi nung pagkata niya. Well, maganda na talaga yung kulay niya. Gusto ko yung mga ganung kulay. Pero ito yung bronzer na ginagamit niya. Meron siyang pouch as usual sa mga high-end brands. Pero hindi ko naman tinatago to dahil nag-accumulate lang siya ng dust. But this is the packaging. Ang ganda, diba? When you open, since this is the 4 Seasons variant, meron kasi silang matte bronzer, parang isang shade lang. Pero ito 4 and saktong-sakto siya sa akin. Buti na lang. Meron kasi silang for the 4 Seasons collection na something for the blondes, iba-ibang shade, and something sa brunettes, iba-iba ding shade. Pero ito for brunettes, and ano bang shade niya? 03 Natural Brunettes. Meron pa pala from Giorgio Armani. I think bago to. It's their lip magnet. Second Skin Intense Matte Color in the shade 505. Hindi ko alam kung may pangalan siya eh. Ito yung packaging. Naalala nyo si Lip Maestro ng Giorgio Armani. Ito rin yung packaging halos pero pinaliit lang siya. Tapos natry ko na siya. It's super comfortable sa lips. Yung nga lang yung shade niya. 505 walang name. Tinanong ko kung pwede siya sa cheeks kasi tint siya pero hindi. Pero ito yung shade. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, diba? Mga usual na shades na sinusuot ko. And hindi siya like full coverage. Magiging full lang siya pagka nililayer mo. But you have to wait na mag-dry yung unang layer para malagyan mo ulit ng second layer and ma-achieve mo yung parang opaqueness. And lastly, sa binili ko sa Bloomingdale's is a Tom Ford brush. Ito matagal ko na rin itong gustong bilhin pero hindi ko lang talaga ma-atim yung presyo niya. Pero sige, sabi ko, maglalakas loob na ako. This is 345 dirhams para sa isang brush. Hindi nga ako bumili ng Hakuhodo kasi mahal pero ito napabili ako sa kanya. Pero ayan siya. This is for cream foundation but I intend to use this for liquid and ayaw bumaba. Ay, bak masira. Pero ayan siya guys. Syempre, malambot siya. Nakakaya naman kay Tom Ford kung hindi siya malambot, diba? Ay, ang mahal. Pero ayan yan. Sobrang lambot talaga niya. And kung titingnan mo siya, parang ang nipis niyang tingnan na baka flimsy siya. Pag niligay mo siya sa skin mo, alam mo yung feeling na makaka-buff talaga siya. Tsaka dinemo naman nila kasi nga medyo nagduda ako dahil baka ako hindi mabuff nito yung mga foundation ko. But it's really intended for cream. Paano pa yung liquid? So, mas mabiblend niya yun. Lahat ng Kiehl's product dito, they were given to me. Thank you so much talaga sa nagbigay. Pero first off, ito nagustuhan ko to and na-try ko na siya. This is the Kiehl's Turmeric and Cranberry Seed Energizing Radiance Mask. Medyo mahaba yung niya. But it says here that it invigorates and brightens the skin's appearance. So, ilalagay mo siya. Alam niyo yung mga parang mud pack. Ilalagay niyo siya, tapos matutuyo siya, tapos magiging parang tight yung feeling, tapos nagka-crack na yung face ninyo dahil nga mud siya na natuyo. Ito yun. And ang maganda sa kanya, mabilis siyang matuyo. Ayoko yung mask na parang sobrang tagal dahil mainipin ako. And ang sarap niya sa feeling. Kakaiba siya pag ipinatong mo. Meron siyang mga maliliit na cranberry seeds nga ba yun? Tama, cranberry seeds. And ayan siya guys. Next is this Kiehl's Ultralight Daily UV Defense that has SPF 50 in it. And okay siya dahil meron siyang protection from UVA and UVB. It says here, lightweight formula and for sensitive and acne-prone skin na ako. And it's just your regular moisturizer. So, ayan siya. She also gave me yung Kiehl's na creme de corps. And ayan siya. Tapos, ito yung
Christmas edition nila. Pero ito, ang tamis niya. And yung nanay ko yung mahilig sa mga matatamis na scent na lotion. So, ibibigay ko to sa nanay ko. While I was waiting for Fame, yung mga katrabaho niya na katsikahan ko, Pilipino, ayun, binigyan ako ng samples. But these are deluxe sample sizes of, ito, bago ata to eh, Kiehl's Calendula and Aloe Soothing Hydration Mask. Ilalagay mo siya sa skin mo for 5 minutes and then you rinse it off. For all skin types, pero nakaka-hydrate siya. Tapos, I also have this Kiehl's Gently Exfoliating Body Scrub na may scent na lavender. Kiehl's Ultra Facial Toner. And lastly, we have this Kiehl's Iris Extract Activating Treatment Essence. So, ito yung para mga Korean na after mo mag-toner, ito yung ipapat mo sa skin mo. Pre-moisturizer. May isa pa silang binigay sa akin pero nandun siya sa counter. Isa rin yung sa mga bago, I think, yung Clearly Corrective line. Last but not the least from Fame, this is Elizabeth Arden's Green Tea Scent Spray. And nung mga medyo nagdadalaga ko, ito yung mga isa sa una kong ginamit na scent. Fresh lang siya, hindi siya masyadong complicated, and kahit anong age mo, parang okay pa rin siya for you. Pinakalasa talaga sa makeup is also from my last minute shopping sa duty free sa Dubai. And ito siya. 3 items yung nabili ko, inubos ko lang talaga yung dirhams ko dahil pag dinala ko siya dito, tas pinapalitan to peso para magamit. Parang lugi ako, kaya binili ko na lang siya. Unahin natin yung from Gucci. I have never tried anything from Gucci Beauty. Yun yung line nila ng makeup. And I got a blush and I got a nasusan. And lipstick. And unahin muna natin si blush. This is in the shade 030 Soft Peach. And of course, meron siyang kasama na pouch, velvet pouch. And ang ganda lang ng packaging niya. Ito yung logo ni Gucci, of course. And pag inopen mo siya, magnetic. Ito yung kanyang blush. Something peachy pink, tapos may kasama siyang blush brush. And decent naman siya dahil sakto siya dun sa shape ng cheeks ko. Hindi siya masyadong maliit. Meron parang naka-emboss na GG dun sa powder. Tapos, ang laki ng mirror. So, maganda siyang dalahin pag nagtra-travel. Pero kasi nakakatakot, baka mabasag. Tapos, yung lipstick na kinuha ko, hindi siya parang regular lipstick na bullet, pero mahaba siya na ganyan. This is the, ayun, walang pangalan sa packaging. May aeroplano na naman. Siguro pag nag-film ako, yung mga dumadaang aeroplano, mga 5, ganyan, o 6. It's called the Gucci Lip Sensuous Deep Matte Lipstick in the shade 250 Heartbreaker, and ganyan siya. Tapos, ano yung para mga color pop lipsticks? Pag inopen mo, ang ganda ng packaging nito. Gold yung parang pinaka-ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tapos, parang may GG katulad dun sa powder na nakapalibot dyan. Tapos, ang ganda lang ng shade niya kasi iniikot ko na naman to. Dito pala siya sa ilalim iniikot. Again, a matte that is comfortable, and ayan yung shade niya. Lastly, from Duty Free, this is from Tom Ford. Skin Illuminating Powder Duo in the shade 01 Moodlight. Hindi ko alam kung may iba pa tong shade o isa lang talaga. Pinangalanan na nila yung palette. Comes with a brown pouch from Tom Ford, and ito magnetic din siya. When you open, ang ganda ng highlighter na to. Hindi siya again, accentuate ng mga lines, fine lines, at saka pores. Maganda siyang paghaluin, pero ito on its own, okay pa rin naman sa skin tone ko. Hindi katulad nung kanina, yung Anastasia, na Nicole Guerrero, yung puti doon, masyado siyang harsh. Pero ang laki ng palette na to guys itong isang ganito, mas malaki pa siya sa NARS na blush, yung isang portion. Yun na talaga yun guys for makeup. Yun yung nabili ko, and compare dun sa nabili ko sa mga iba kong trip, konti yung nabili ko dito dahil ang mahal. Basta iba yung presyo doon talaga eh. Sabi ko nga almost the same price sa mga online resellers dito. Konting-konti lang, mas mura lang siya ng konti. And ang maganda rin naman doon, makikita mo o masaswatch mo, tapos mas marami kang options. Pero hindi siya pang like marami ang bili. Ngayon naman, yung sa binili ko sa Bath and Body Works, hinainay talaga yung maraming binili ata doon kasi sila yung nag-aya. Pero ang mga binili ko, pare-pareho. These are repurchases, wallflowers yung tawag sa kanila. Hindi ko na maipakita yung pinag-plugan sa kanila dahil naka-plug na sila. And ngayon, after like mga 2 days na naka-install yun, maaamoy mo na siya every time pumasok ka sa room mo. And hindi siya katulad ng kandila na kailangan mong bantayan o delikado na pag naiwan mo, baka makasunog, okay din siya. And I think hindi naman malakas yung konsumo niya sa kuryente. Para siyang yung mga mosquito repellent na sinasaksak. Ganun lang siguro yung konsumo nun. I got the scents Fresh Cut Lilacs. Dito naalala ko yung scent ng stationery nung mga bata tayo yung trade natin. Pero kung masyado kang bata, hindi ka na nakapag-trade ng stationery. Also, ito Black Tea Rose, something that's sophisticated. Ito yan. Ito bigay naman sa akin. This is 1,000 Wishes na scent. Pero yun nga yung sabi ko sa inyo, sa room ko yung ginagamit ko 3. And kahit siguro yung isa dati okay naman siya, pero kakaiba talaga pag 3 siya. Ang bango talaga niya. Tapos yung scent niya guys, it's not overpowering. Syempre, I have dogs. I have to consider na baka masyado silang mabanguhan dahil 10 times daw sa ating pang-amoy. Ang pang-amoy ng dogs, kaya nakakaawa naman. Ito naman bigay din sa akin ng Meet Up. Bath and Body Works Warm Vanilla Shower Sugar Deep Cleansing Hand Soap.